Hello ma'am, we are the Group 4 and we are here to report to you about the digital self. So let's start with the introduction. What is digital self and how this question connect to it? Who am I? Actually, this quote is from Rene Descartes, another version of Therefore I Think I Am. So when we are talking about digital self, this is your online persona or how you present yourself through technology or online. So for further information about digital self, let's move on to the next reporter. So for the next report, I'm going to discuss about the cyberspace, the digital literacy, and also the online disinhibition. So when we say cyberspace, ito yung virtual computer world na kung saan pinipaste na natin yung online platform ginagamit natin. Pag sinabi naman digital literacy, we have the skills paano gamitin ng tama yon appropriately, nang wala tayong, hindi tayo may visit ng kung ano-ano mang link. Ay pag sinabi ng online disinvitation, lack ng resistance when we feel that communicating online is different from communicating in face-to-face. So, this nagpapaliwanag siya na mas maganda we communicate personal kasi mas lalo natin na napapaliwanag or nabibigay yung thought natin. Good day everyone, so I am Nadine Jamaica Porcon and my report is all about the positive impact of social media interaction and stuff. So social media, when used mindfully, can have a positive effect on an individual's well-being. One key benefit is the ability to stay connected with friends, family, and communities which fosters a sense of belonging and reduce feelings of loneliness. So platforms like Instagram, Facebook, and others allow people to share achievements, receive encouragement, and celebrate milestone together. Additionally, social media can boost self-esteem by providing spaces for self-expression and creativity, whether through posting photos, writing, or participating in online discussion. So positive feedback from peers often leads to increased confidence and stronger sense of identity. Moreover, engaging in supportive online communities can promote learning, empathy, and personal growth. When people connect with others who share similar experience or goal, they often gain motivation and feel empowered. In short, when balanced and intentional, social media interaction can enhance social connection and personal development. That's all. Thank you. Our next topic po is about inappropriate content. Inappropriate content refers po sa mga materials that is offensive, harmful, or unsuitable siya sa isang particular na audience. This includes explicit sexual content, graphic violence, hate speech, illegal activities, harmful misinformation, promotion of self-harm or suicide, and yung mga content na nag-a-abuse, nag-exploits, or nag-i-endanger ng mga bata. Think before you post means pag-isipan mo muna yung mga bagay na gusto mong i-share online bago mo i-post. Here's why maintindihan ng iba ang mga words or photos in a different way. Kapag nalabas sa social media, mahirap nang bawiin. Pwede kang makasakit ng ibang tao or makadamage ng reputation mo. So, bago kang mag-post, tanongin mo na yung sarili mo kung tama ba to, may magagalit ba, may makakasakit ba. Halimbawa, gusto mong i-share ang isang photo ng kaibigan mo, tanongin mo muna siya kung okay lang ba sa kanya. Kung gusto mong mag-post ng isang opinion, isipin mo kung may makakasakit ka ba ng damdamin ng iba. Kung gusto mo i-share ang isang balita, kung siguraduhin mo muna kung totoo ba o hindi ito fake news. Pagkatapos, saka mag-desisyon kung ipopost mo ba ito or hindi. Digital footprints. So, ang digital footprint ay bakas ng information na naiiwan mo online sa paggamit ng internet, katulad ng posts, searches, at mga accounts. Maaari itong active o ikaw mismo ang nag-post o nag-share, o passive naman o record na hindi mo alam, kagaya ng cookies or location data.
Good morning, ma'am. Good morning, classmate. My topic is all about how to stay safe online. First, choose a strong password that can defend against hackers. Second, keep our privacy settings on to protect our data. Keep our personal information private to protect from various risks such as identity theft. And last, be careful what we download because it can cause harm to our device. Good morning, ma'am. My name is Fedela Cruz Pabila from Grade 1. So, my topic is all about the negative impact of social media in interaction on self. So, sa panahon ngayon, hindi natin maikakaila na malaki ang bahagi ng ating araw na iginugugol natin sa social media. Mula sa pag-scroll sa newsfeed, sa paglalike sa mga larawan na napupusuan natin, at hanggang sa pagbabahagi ng ating sariling karanasan or achievement sa buhay. Naging bahagi na ito ng ating pang-araw-araw na buhay. Ngunit, habang nagdudulot ito ng koneksyon at aliw sa atin, may mga hindi magandang epekto rin ito sa ating sarili na madalas hindi natin napapansin. May tatlong bahagi ito na tinatawag. Ang pinakauna ay ang pagbaba ng ating self-esteem, sumunod anxiety, depression, at ang pinakalas ay addiction. So, isa sa mga pangunahing epekto ay ang pagbaba ng ating self-esteem. Dahil sa mga larawan na post na tila perpekto, hindi natin maiiwasan na maikumpara ang ating sarili sa iba, lalo na sa online. Ang mga curated sa buhay ng iba ay nagiging sukatan, lalo na sa tagumpay, kagandahan, o kasiyahan na minsan ay hindi natin alam ang totoong kwento. Bukod dito, tumataas rin ang kaso ng anxiety depression sa mga taong labis na nagbababad sa social media. Nandyan ang FOMO or tinatawag na fear of missing out, kung saan pakiramdam mo ay napag-iiwanan ka na ng mga nangyayari sa buhay ng iba. Dagdag rin dito, mga posibilidad ay cyberbullying na lubos na nakakaapekto sa ating mental health, lalo na sa mga kabataan at lalo na sa mga gumagamit ng social media. Isa sa mga epekto ay ang addiction sa social media na nagdudulot ng kawalan ng focus at productivity. Madalas sa halip na gawin ang mga importanteng gawain, na nauubos natin ng oras sa pag-check sa mga notification, sa pag-scroll ng walang tigil. Hindi rin ligtas ang ating tulog. Marami ang nagpupuyat dahil sa social media o kapapanood. At ang tinatawag na blue light mula sa mga screen ay nakakasira sa natural na body clock natin. Dahil dito, nagiging puyat, irritable at pagod tayo sa araw-araw. Sa kabuuhan, bagamat maraming benepisyo ang social media, mahalaga ring maging maingat sa paggamit nito. Dapat maging wise tayo. Dapat ay may limitasyon din tayo at pagninilay sa epekto nito sa ating emosyon, isipan, at personal na pagkatao. Ang tunay ng bahagi nito at ang pinakamahalaga ay hindi masusukat sa like o followers, kundi sa kung paano natin pinapahalagan ang ating sarili sa tunay na mundo. So, yun lang po at maraming salamat. Don't meet someone you only know online. Or ang ibig sabihin nito is huwag ka makipagkita sa taong nakilala mo lang through online. Lalo na kung hindi mo pa siya lubusang kilala sa personal. Dahil magdudulot ito sa iyo ng kapahamakan. Or ang taong ito is mayroong masamang intention sa iyo or sa iyong buhay. Online communities. These communities use various platforms such as social media group, online forums, and specialized software to facilitate interaction, knowledge sharing, and support among members, allowing us to connect with like-minded individuals to build meaningful relationships in the digital world. They play a significant role in how we learn, socialize, and engage with the world around us today. So, sa generation daw po natin ngayon, is minsan na lang ho tayo magkausap-usap ng personal.
We use online interaction to other people to communicate with others. For example, pag may family, yung family is malayo sa isa't isa, they just create a group chat, doon sila nagko-communicate at nag-uusap-usap. Parang hindi na nila kailangan ng personal na mag-uusap. Yung ginagawa nila is through online na lang, group chat, video call, ganun po. Kaya importante po sa atin yung online communities. Thank you. So, yung topic ko po is only share image that you can be comfortable with your friends and family image. So, it means be careful kung ano yung mga sinishare mo online, kung ano yung mga pinopost mo, and post only things that you can be comfortable with your friends and families in. For example, nag-take ka ng silly photo ng friends mo na ayaw makita ng iba ng family mo. So, you probably shouldn't post that online for everyone to see it. It's about being careful and thoughtful about online and what you put there, because once it's online, it can hard to take it back. So the lesson learned is think before you post, think before you share, and remember that it's online and hard to take it back. Think before you click means think carefully before sharing or posting something online. In Tagalog, isipin mo ng mabuti bago mo pindutin. Kung ito ay tama ba, makakasakit ba sa iba, or pwede bang gamitin laban sa iyo. Gawin mong responsable ang iyong digital self.